Siyempre, para bang ang isang residente, gugustuhin ba niyang matulog sa isang lugar, hating gabi, bigla pa lang katabi niya factory? First you go sa umaga. Iniisip na nila, baka Siyempre sa mga ating properties. maingay sila because of the highway. So, Kung ma-check mo yung noise level within the vicinity. Baka siyempre sa mga ating properties o prospective buyer. Okay, so welcome back to Real Talk Real Estate. Sabi nga namin, hindi namin kayo papabayaang ma-scam. I'm your host, Engineer Dennis, and together with me is Ma'am Risa. Yan. Yes, good afternoon everyone. Yan. So, last time, ang pinag-usapan natin is yung certified true copy and also yung mga red flags ng ating mga titulo. Pero siyempre, hindi dun nagtatapos. Kahit malinis ang titulo, hindi natin alam, baka mamaya merong kaakibat na problema. And that's the reason why meron tayong second episode. Exactly, Sir Denny. So, sabi nga natin, natapos tayo doon sa red flags last episode. So, ngayong araw, level up naman tayo. Siyempre. So, hindi lang mata yung gagamitin natin sa pag-check ng property, kundi pati utak din gagamitin natin, no? So, for today, meron tayong kasama from the LGU para tulungan tayong himayin yung technical aspect ng due diligence. Kaya yung mga viewers natin, yung mga listeners natin, kuha na kayo ng ballpen, Yes, watch ng out and paper, listen. yes, para isulat na ninyo yung mga important details. Kasi ngayong araw pag-uusapan natin ng CLUP, zoning, at environmental due diligence. Yes. Of course, sino ba kasama natin? Siyempre, ang kaisa-isang Engineer BJ. Pinagpipitagan. Ayan. Engineer BJ of the City Planning and Development Office ng Balanga City. He is a civil engineer, licensed civil engineer, also a licensed environmental planner. So welcome po natin, Engineer BJ. Thank you po sa lahat. No, thank you, Engineer Dennis and Ma'am Risa for inviting me here. Actually, this is the first time na invite ako sa ganitong module or mode ng tawag dito, SOCMED presentation. Anyway, Okay lang yun, sir. Kasi kami second time lang. ayun, Parehas tayo. Fresh na fresh pa. Ayun, so I'm happy to share kung ano man po yung mga experiences and information regarding nga po doon. Sa tulad na nabanggit ni Ma'am Risa is yung sa CLUP or yung ating pong Comprehensive Land Use Plan. Actually may kakaibat po yan, which is the legal tool, the zoning ordinance or the ZO. Likewise, yung ating pong mga environmental policies. And of course, syempre sa mga ating property o prospective buyer na mga real estate properties, yung with regards to the process of make a due diligence Yes. of buying the property first. Yeah. Actually, sir, Engineer BJ, Engineer. Okay lang sir, pwede na. Kahit BJ lang po. mas bata po sa akin. Actually po, Engineer BJ, marami po sa mga clients natin or sa viewers natin ngayon yung mga may property na, tapos gusto nilang, example, gawing warehouse yung isang property. Tapos upon checking, hindi daw pala pwedeng gawing warehouse kasi residential daw yung area. So, ayun yung mga usual po na mga questions or nilalapit po sa amin ng mga property. Yun. So, kanina, nabanggit na ni Engineer BJ. Ayan na. Nabanggit na yung mga salitang CLUP. Comprehensive Land Use Plan po yun. Nabanggit na rin ang zoning clearance, zoning certificate, environmental aspects. I think let's start to begin one by one on these items. Ano ba ang clue, Engineer? Actually, maganda tanong yan, Engineer Dennis, no? So, yung CLUP po kasi, o yung Comprehensive Land Use Plan, no? It is a long-term plan of each LGUs or local government unit. So, Yeah. ito yung parang pinaka-master plan o yung blueprint na kung saan po yung mga land uses na tinatawag ng isang particular na lokalidad o area ng isang lokal ay dinedesignate po nila kung saan po nakasaad yung para sa residential, Yes. saan po nakalagay yung para sa commercial, industrial, agricultural, and so on and so forth. So that's plan, o that's actually nabanggit ko nga rin po kay Ma'am Risa kanina yung
the CLUP is a spatial framework. So, minamap out po lahat doon kung ano po yung kalalabasan niya in a certain duration of time. Like, for example, 9 years, 10 years, and so on. It's a sort of organizing the area. Yes, engineer. Para po siyang mall na engineer. Parang, yun lang, makarelate yung mga viewers natin. tama. So, yung CLUP, yung zoning na sinasabi, para siyang example sa isang mall. So, sama-sama yung mga kainan na Yes. nasa food courts. Ah. Yun namang mga nagtitinda ng gadgets sa cyber zone. Yung mga nagtitinda ng mga damit, ayan. So, sa department store. So, there's a place for everything. So, naka-zone siya, naka-master plan yung mga lugar or development. Just to add to that, just to add to that, meron tayong mall dito. Alam mo ba yun sa ibabaw, second floor, dati, anong nandun? Merong mga restaurants, merong ibang mga establishments. Pero ngayon, alam mo, meron doon? Meron ng pickleball. Oo, di ba? Parang nagkaroon ng bagong zoning. Nag-change. Mall mo. Nag-change. Nagkaroon ng change. Di ba? Actually, that's correct, Ma'am Risa. No? So, with the help or with the aid of the CLUP and the zoning ordinance, doon posible na hindi lahat ng lugar, like for example, a residential subdivision, hindi mo pwedeng tayuan ng isang warehouse or let's say for an industrial processing plant, Yes. no? Vice versa. Yeah. So, kailangan talaga at least ma-regulate yung kung ano man pong development doon sa isang lokalidad. So, syempre, para bang ang isang residente, gugustuhin ba niyang matulog sa isang lugar, hating gabi, bigla pa lang katabi niya factory. Ang ingay nun, Ganon. Yes. Tunawan ng bahay. Makatulog ka ba? O kaya video kehan. Tama. So, iniwasan kasi natin yung magkaroon ng conflict sa mga, lalo na sa mga adjacent properties. No? Yeah. So, yun. Kaya, malaki tulong nung ating CLUP. So pag residential po, sama-sama yung mga residential at for sure, malayo yan dun sa industrial na Yes. sinasabi natin medyo maingay, tunukan ng bakal, may mga factories, at hiwalay din dun sa mga commercial areas. Correct. Tunawan ng bakal, maingay ba yun? Tinutunaw Hindi ko alam. Pero minsan nga, nasa subdivision na sila. Definitely, wala namang industrial area doon sa subdivision. Ang tanong kagad, Sir, gaano po kalayo yung lote na to, let's say Block 10, Lot 1, sa highway? Kasi po baka maingay. So, tinan mo nga, kinoconsider na nila within a residential development. Niisip na nila, baka mamaya maingayan sila because of the highway. Yes. So, what more kung meron na consider subdivision nagkaroon katabi o nasa loob, industrial park, ano. So, yeah. Correct. So, it's very important talaga na ma-zone natin yung lugar. So, engineer, gaano ka-important yung zoning clearance? Actually, zoning clearance, iba siya sa zoning certificate. So actually, ang zoning certificate kasi is you just have to request for it. May mga certain requirements lang yun. Okay. Sa zoning certificate, kailangan lang ng kopya ng titulo. No? Okay, title. Title, you should have tax declaration of real property. Then, may ilan magre-require ng amilyar o yung real estate, real property tax ng mismong lote. So, yung may-ari po na yun, o kung sino man po ang pwede mag-request, yung iba po nangangailangan lang ng authorization, or SPA, or special power of attorney para makapag-request ng zoning certificate. With that zoning certificate or certificate, dun malalaman kung ano yung zone nung specific property na kanyang request. Yeah. So, dun malalaman na ito pala, allowed pala dito yung residential, allowed pala dito yung commercial, and so on and so forth. Actually, the process of requesting for a zoning certificate is usually 3 days lang naman siya. 3 days. 3 working Mabilis days. lang. Mabilis lang naman pala eh. So, mabilis lang. Pero yung fees naman. Yung fees actually, based to sa aming susunod na guidelines, kay DSUD, actually, yung schedule of fees sila, sa zoning certificate, meron siyang 720 pesos per hectare. So, not bad. Hindi siya ganun kamahal. Kabahan kasi ko pagka may pinag-uusapan per hectare eh. Iba yun. Pero 720. Yes, 720 pesos per Okay. hectare. No, buti nga yun. 720, parang ngayon ko lang narinig eh. Ang pinagkaiba naman niya sa zoning clearance, actually, ang ibang term niya doon is a locational clearance. Okay, yes. So, sa locational clearance o zoning clearance, then that's the time na
tulad na nabanggit ni Engineer and Ma'am Risa na may mga certain, let's say for example, residential area or residential zone. However, ako kunwari gusto ko magtayo ng isang sari-sari store or like parang maliit na upahan. Yes. Which technically, based on magiging evaluation niya, that's intended already for a commercial use. However, may mga instances po kasi, let's say for a consideration po, doon papasok yung zoning ordinance which based on the CLUP na kung ano-ano po yung mga allowed and not allowed. Okay. Engineer, maputol kita. Kasi ang dami ko nang narinig na zoning. Okay? Zoning. Isa-isahin natin. Kanina may zoning certificate. Certificate. Merong zoning clearance. Merong zoning ordinances. Yes. Paki-explain nga natin, kailan ba nare-require itong mga ito? Ayan. Sige At po, kung may engineer. mga proseso tayo dyan. Unang-una na-explain natin kung ano yung CLUP o yung Comprehensive Land Use Plan. So, ang Comprehensive Land Use Plan, that's a spatial framework. When it comes, pag sila yung spatial framework natin, so, spatial na space. So, naka-map out. So, kumbaga, Master planning of the yes, space. master planning of the space. state. So, technically, yung CLUP, kailangan nun yung kadastro na tinatawag o yung buong mapa ng isang lugar. No? So, when it comes to processing of CLUP, doon natin minamap out o doon natin nilalagay kung saan banda yung zoning, yung residential, commercial, and so on and so forth. industrial, agricultural. Once na ma-map out na natin siya, then that's the time na gagawan na siya ng legal tool, which is in the form of the zoning ordinance. Yun. Okay. No, So, yes. from So, CLUP yes. to the zoning ordinance. ordinance. Okay. Ngayon, si zoning ordinance naman, that's the parang tinatawag na sa amin Bible namin. Bible, zoning Pagdating ordinance. sa planning or sa zoning. Yes. Kasi, nandun lahat ng, let's say for a commercial, meron categorization kasi yung commercial. Okay. May tinatawag na commercial 1, One. commercial 2, commercial 3, and so on and so forth. Kaya siya nagkaroon ng categorization or classification. Kay commercial 1, pwede let's say apartment, sari-sari store, yung mga small. So different, yes, iba pa pala yes, siya small, yes. kada area. Pero Hindi pag lang commercial lahat to, labo-labo na. So parang within the commercial, may zoning pa ulit na pag 1, eto lang, pag 2, eto. Correct po, Ma'am Risa. So, pag, like say, for example, natin yung mall. Si mall talagang massive development siya. Pero still under commercial. So, meron siyang, alam ko dito sa, example dito sa city, alam ko ang mga malls kasi natin is under the categorization of C3 or C3, commercial 3. So, Kasi maraming pumapasok dyan. yes. Actually yun, kung mapapasyal po kayo sa amin, kapag nag-request kayo ng zoning ordinance, 2 volumes po yun. Nagaganyang kakapal. Yung Dudugo ang ilong dyan. So, nandun yung mga allowed and not allowed per zoning. Zoning. So, okay. per use. That's the zoning ordinance. So, kumbaga, mag-partner si CLUP and si zone. So, huwag kang magtayo ng mall sa C1. Dapat C3. Yes, parang gano'n. Kasi, anyway, kapag tumataas naman kasi yung level, di sabihin, kada taas ng level, pwede na, siya, applicable or allowed na siya yung mga C1 doon sa C2 and C2 sa C3. And then, engineer, yung zoning certificate naman, certification to, kung ano yung zone mo based dun sa CLUP. Yes. Okay. That's for a specific title or land. So, zoning certificate. Okay. Sure. So, zoning certificate, let's say may isang investor na nakakita ng isang location, let's say along Roman Highway. Gusto niya mag-put up ng let's say gas station. And then syempre, probably kailangan nila ng zoning clearance ba? Zoning clearance? Yes. Okay, zoning clearance na para ma-identify kung pasok yung location na po pwedeng maging gas station. Yes, correct, engineer. Ang mangyari lang po, if ever yung kanilang proposed gas station dun sa particular area na kanilang gusto nilang pagtayuan ay hindi compliant o hindi conforming dun sa zone o sa use o sa CLUP. And that's the time they have to request or they have to undergo the process of reclassification. Okay. So, mahaba-habang usap yan. Yes. Medyo po. masalimukot Yeah. pagdating ng reclassification. Correct po. Kanina binanggit mo yung zoning certificate. Oo. Actually, napunta lang ang zoning clearance eh. Pero, who request zoning certificate?
Actually, pwede po ang property owner. Mhm. Pwede rin po yung kanyang inatasan o authorized representative. Buyer, kung buyer ako. Buyer. Yes. Basta make sure lang po na meron siyang consent Okay. or any other equivalent documents na pinapayagan siyang Mag-request. mag-request. Authorization. So, ang general rule natin, before ka bumili ng property, dapat i-check mo muna yung zoning Yes. through, ayun nga, zoning certificate. Total, 720 Yeah, pesos lang, 3 720. days to request, no? Per Per title. Per title. Per title. 720. Hindi per hectare, no? Per Per title. hectare. Ah, per hectare. Sorry. Kaya pala per hectare yung sinasabi mo kanina. So, the 720, hectare. linawin po natin, no? 720 per 720 hectare. Hectare. per hectare. Oo. Mm. Muntik pa ako magpaluwa. Pakahanapin ako ng mga viewers natin, ma'am. Per hectare po yung singil dito. So, ayun po, 720 pesos per hectare for the zoning certificate. Yes po. So, before buying a property, kailangan kuha muna ng zoning certificate para to ensure na yung proposed or yung gusto mong maging project or use nung property na yun ay swak or Pareho fitted sa zoning. dun sa zoning. Correct po. Okay. That's part of your due Due diligence diligence. on zoning. Yeah. And syempre, another pro tip dun sa mga buyers natin, no? Huwag basta-basta ba maniwala. Kasi kadalasan, mga agents na nasasabi, ay, next year po, commercial na yung area, di ba? yan. O, madalas. Kahapon. Madalas sinasabi, next year po, commercial na lang yung area, pwede nyo na pong gawin kung ano yung gusto nyong establishment dyan. So, hanggat hindi po reflected sa CLUP, ayan, hindi po tayo dapat naniniwala sa sabi-sabi. Correct. And yung kanina nga po, kung sakali nga na nabili mo na, ito kasi yung iba nabili na, hindi nag-request ng CLUP, tapos upon checking dun sa mga requirements na sinabi ni engineer kanina and the process, nung nakuha niya na yung zoning certificate, hindi pala pala match. So doon pumapasok yung sinasabi natin kanina na meron pang reclassification, meron pang dark conversion na sobrang tedious. Kaya if that happens, ayun, kailangan na talaga natin mag-seek ng help from our real estate professional. Correct. Correct po. So parang ang sinasabi dito, to make the short story long. Parang gano'n. Narinig mo na ba yan? Ang madalas Actually, ko it's the first time na narinig ko sa inyo, engineer. kasi pinahirap eh. Yun. So anong gagawin natin pala? Mag-due diligence. Yes, Yeah, correct. Still, dapat talaga due diligence. No? Yes. So, huwag kayong mahirapang, o let's say, huwag kayong mag-isip na may hirapan kayo dahil ganito, ganyan, madami kayong pagdadaanan. Well, in fact, that's parang beneficial sa mga prospective buyer. Likewise, in the aid of the real property estate professionals, mas mapapadali po yung inyong pagkuha o yung pagbili ng isang property. Okay. So, may isa pang issue Mm-hmm. na kung saan minsan ang tingin mo sa property, ang ganda. Imagine, sa isang lugar, tikit-tikit, may residential, meron ng commercial, nagtataasan na yung mga building, pinresenta sa yung titulo, malinis naman. Pero, pagdating pala ng July, naka-underwater. Ayun. Yun ang mahirap. Ano bang dapat natin gawin dyan? At anong mga pwede nating payo? Engineer BJ. Actually, Engineer Dennis, tama ka, no? So, hindi lang porket na sabihin na clean title, no? So, it's, safe na yon. So, actually, okay din na safe ang inyong property o kumbaga malinis yung inyong prospective property. However, syempre dapat safe din yung inyong environment o yung surroundings doon o yung mismong property nyo mismo bago nyo siya i-develop. Yeah. So, may mga aspect, actually madami siya, pero let's try na lang to focus on the 4 aspects of the environment concern o policies na at least kailangan tingnan ng isang property o yung bibili ng lupa. So, Sige, engineer, ano po ba yung 4 na aspect na kailangan natin tingnan? Kasi pag minsan, pag bibili ka ng property, akala mo blessing, di ba? Yes. Blessing, a property is a blessing. We all know naman that. Kaya lang, ayun nga, sabi ni Engineer Dennis, pagdating ng July pala, yung blessing mo nagiging swimming. Correct. Hindi ba blessing na? may libreng pa swimming, no? Touch basin pala yung So, nabili yung mong property property. mo. correct. So, Diba? parang dito to kailangan natin maging detective
No? So, para maging vigilant tayo dun sa property na yon. So, una, try natin to consider if your prospective property is a flood prone o nasa flood prone ba siya. Number one. Number one, flood prone. Kasi, tingnan mo yung property, no, hindi lang yung damo, kung tawagin, no, tingnan mo yung kung may mga pader or at least landmark like yung electrical poles natin, kung meron ba siyang watermarks. No? So, ganon. Yun yung matitignan mo kung talaga bang may level of water dito o binabaha ba to. So pag nakita mo yung watermark, sing taas ng bahay, matakot ka na. Yes. Pero pwede rin tingnan yung poste. Yung poste kasi may naka-green, yellow, Red. Yung pala si LGU, pagka bumaha yung isang lugar, markahan na yung, let's say, sa yellow. May Hanggang saan? May actual na mark. Yes, correct. Actually, sa mga ibang, lalo na sa mga talagang susceptible sa isang flood prone area, mga barangay, yung pinaka-landmark of ano nila, tawag doon, signal ba? O sign? Sign. Yun, tama ka, engineer. Meron ng kulay-kulay. Hindi kulay yun eh. Markahan. Sa barangay namin, may nakasulat, di ba? Green, yellow, red. Hindi ko naman may, di ba? Basta yung taas, red yun. Manatili, lumikas. Lumikas. Basta yun. Ganun. Red, takbo. Red. Takbo na. Pero ang alam ng iba, pag red, stop. Minsan nga, hindi eh. Pag red, go pa rin eh. Okay. Ayun. So, the next naman is yung ating landslide prone. So, yan yung mga actually susceptible dyan is mga sa upland, mga bulubundukin, property. So, Gusto ko yan. kaya parang kung sa ikaw, kung sa site visit mo ang isang property, tingnan mo kung ano yung terrain na tinatawag o yung sloping. No, tingnan mo rin yung mga punong nakatanim. Kung ano yung estado o let's say talaga bang diretso or let's say o kung may mapansin kang puno na tilted. Pababa na yung puno, pababa na no? yung puno. Let's say parang mga almost 45 degrees na. So that means na hindi stable yung lupa. Yes. Oo, so mag-isip ka na pa ganun kasi baka pati yung bahay na itatayo mo, mag-tilt din, Correct. din siya pababa. Correct. So, Okay, so yun yung mga kailangan nating i-watch out kapag nagpunta na tayo dun sa site, dun sa area. So, yun yung mga titingnan natin. Tama, Kasi yung Lisa. iba, kapag kaganyang, di ba, medyo hilly, medyo slopey Yes. yung area, minsan ang sabi pa natin dyan, maganda yung view, Correct. overlooking Manila Dami Bay. yan. Selling point ng... Di ba? Selling point yan. Unobstructed. So, an obstructed view of the Manila Bay. Kitang-kita mo yung horizon Yes, line syempre. ng O magtayo ka man dito o magtatayo rito, hindi obstructed. Ayan. Tama. Kaso, yun, kailangan natin malaman kung talaga bang stable yung lupa. Then, pwede ang ikatatlo natin na pwede nating maging isa sa factor na kailangan tingnan is yung fault line. No, kung may dito, let's say dito. Swerte tayo dito sa atin, no? Correct. Walang malapit tayong malapit na na fault line. fault So, Sambales yata Sambales, pinakamalapit. Then, syempre, yung West- ating West in-anticipate Valley. sana pala, hindi pala natin na-anticipate. Pero sana huwag mangyari. The big one. The big one, which is the West Valley Fault. May effect ba sa atin kaya yun? Actually, 100 meters ayun, nabanggit mo yan, ha, engineer. So, 1 kilometer? yung mga ating prospective 100 buyer, ang dami ng app na pwedeng ma-check. No? Kahit wala kayo dun sa property, you can search. Ano ba yung mga ating mga app for the fault finder po yata Fault yun? finder. finder, Fault finder. Hazard Download ko yan. RIS PH ata. O Hazard Hunter. Hazard Hunter Yun, PH. sorry, PH. Yan. Oo, website yun. Yes, mga website ng website. engineer. Free website siya. So, Yun. madali siyang i-access actually. Punta ka lang dun sa website and then type mo lang yung location ng property tapos makikita mo na dun, flood prone ba yung property? Yun. May malapit ba na fault line? Okay. Meron bang bulkan na May malapit dun sa natutunan ako. area? So, Yan. that's So, Hazard Hazard Hunter Hunter PH. Okay. So, Hazard this is by Hunter PH. Project NOAA. Yun. By Project Noah. Doon pa lang, makikita nyo na. O makikita na natin kung talaga bang may isang hazard. Yung area ay Oo. susceptible for Correct. may effect yung earthquake. Correct. Kasi malapit sa fault line. Yun. So, actually, Engineer Dennis and Ma'am Misa, madagdag ko na lang. So, for this kind of environment concerns po talaga, actually sa mga lokal, nire-require na yung tinatawag na actually incorporated na po siya kay CLUP, which is yung CDRA o yung CDRA na tinatawag, which is the Climate Disaster Risk Assessment.
CDRA. Yes, CDRA. CDRA, with Climate Disaster Risk Assessment. So dun po, makikita na po, actually nire-require po siya ng ating OCD, o Office of the Civil Defense, no, ng government na, national government. So doon po, nire-require po sila nung magkaroon din ng spatial framework Okay. na tinatawag po ng mga hazard maps. Yeah. Okay. So parang yung CNUP engineer, nandun na din yung hazard Yes, map. ma'am. Naka-overlap. Yes po. So Okay. naka-overlap siya. Overlay, So, overlay. Nakita ko yan. Kasi mahilig ako mag-estimate eh. Kung yung area na tinitingnan ko, prone to landslide, Yun. prone to flood, makikita rin na pwedeng ma-estimate. Yes, so yun po, yun ang actually malaking tulong na ngayon na may mga ganito na tayong pwedeng resources na ma-check Yes. talaga. So, doon nga po nang sinasabi natin mula kanina pa is make a due diligence. Yeah. So, yung last part po na o isang factor pa po natin pwedeng tingnan is yung kung yung property po ba ay protected, no? Protected area. Area, no? So, actually, ito yung pinaka parang challenge ng isang prospective buyer, no? So may title yung lupa, no? So ikaw as the na sabihin nating may kaya o may talagang may pambayad, no? So sabi pag na-check, sige ito na-check all through okay naman. However, pagdating sa authorized o sa mga let's say sa DNR, so it's forth na pag nakita protected pala to. O like say, meron pala mga mangrove dito. Bawal magputol. Bawal kang magtayo ng bahay kasi ako putulin mo yung mangrove. So, So, may purpose yung mangrove. correct po. So, doon pa lang, talagang sayang. Yes. So, actually, protected is protected. No? So, Non-negotiable. non-negotiable. Tama po. So, yun, sayang. So, yun po yung mga factors na pwede po nating tingnan o pag-aralan o i-research bago tayo. Siyempre, kaakibat ng safe ang title mo, dapat safe din sa mga sakuna. Yes, okay. So thank you very much, Engineer. Wow. Napaka-daming information na nakukuha natin. No? Try nga natin yung 4. O sige, Number 1. flood prone. Number 2. Sabi ko sa'yo. Landslide. Landslide landslide road. road. Titingnan natin yung Number puno three, kung 45 Fault degrees. line. Fault line. Fault lines. Number and lastly, 4, protected area. Protected area. 4 lang ang tatandaan nyo. Huwag nyo akong gayahin, nakalimutan ko isa. And dagdag ko rin po kasi usually pag nag-visit tayo ng property, total napapag-usapan na natin na kailangan tingnan yung surroundings, Yeah. no? Dahil dun sa 4 na chine-check natin na to. So kapag bumisita tayo sa property, hindi lang siya isahang visit. So meron tayong tinatawag na 3 visit rule. Bago to visit. Right. Teka, 3 visit lang. Kanina 4, ngayon 3. Sige. Mas konti to. Sana hindi ko makalimutan yung isa. Kasi sa 4 may nakalimutan ako. Okay, So, sige. at least daw, magkaroon ng 3 visits kapag ka magpa-purchase ka ng property, lalo kung malalaking investment. So, first, you go sa umaga. Punta ka Umaga. sa umaga kasi doon mo makikita yung surroundings. Ano ba yung mga nakapaligid sa'yo? Okay. Plus the traffic in the area. Baka Okay. naman sobrang traffic dun sa area, hindi umuusan yung traffic. So, that's the first morning visit. And then second visit, evening. Evening. Sa gabi daw, kailangan mong pumunta para ma-check mo yung noise level within the vicinity. Kasi Ang baka nagiging naman, di ba may mga video, okay, may bar, Yes. na pag bumisita ka ng umaga, akala mo tahimik ang lugar, bibilihin ko na to. Mag- Yung tanghali, tahimik ba? so, morning, Evening? evening, pangatlo, kapag tag-ulan or kapag umuulan. So, para makita mo kung catch basin ba yung area, Oo. saan ba pumupunta yung tubig. Kasi baka papunta pala lahat ng tubig dun sa property na balak mong bilhin. Kaya pala murang binibenta. Catch basin pala. Catch basin pala. So, hindi naman natin nililimit dun sa 3 visits na yon. Pero yun, general rule para lang makita natin na yung property. So, morning visit, evening visit, at saka pagtag-ulan. Well, Tatry ko yung 3 ha. try ko din yung tatlo. Siyempre, visit ng umaga. I-visit mo rin siya ng gabi. At siyempre, i-visit mo siya pag umuulan na. Para ma-check natin kung okay yung lugar. Tama. O, diba? Pag 3, wala kang nakakalimutan. Actually, aside dun sa nabanggit ni engineer, yung 4 nga na dapat natin i-check, sometimes, kailangan din natin i-check yung amoy
doon sa Oh, area. Lalo kung plano mong gawing residential. Actually, may kon nga kami dyan eh. May na-experience ka May na. experience. Experience. Yun ang gusto ko yung experience. Talaga Usually, sa yung amoy, team sa ko, amoy. yung team ko, pumupunta kami talaga doon sa area. Okay. Tinatawag pa nga namin yun eh, manual air quality test. Wow. Di ba ang ganda pakinggan? Manual air quality testing. Huwag ka magdadalang may sipon. Ang gagawin namin doon, pupunta kami sa area, talagang aamoy-amoyin namin, may naamoy ba kayong poultry, may mabaho ba? So, ganun yung usually. Magandang yung ano yun, Ayos initiative. yan. Okay yun. Appraiser kasi to. Bago naging consultant. Meron pang isa. Ah. Ang ginagawa namin, hanap kami ng pinakamalapit na karinderya. So, pupunta kami doon, kakain kami, para naman ma-check namin malangaw ba sa area. Kala ko para ma-check niyo kung may Masarap ba? or may masisiraan dyan sa Alam ko, masarap ba magluto ang mga taga dito? Ganon, So, check natin doon, malangaw ba sa area. Minsan naman, nagdadala kami bagoong. Ah? Pupunta kami sa site. Okay. Check talaga namin kung malangawin ba. Okay. Di ba? Yung Actually, mga napaka-unique tong small approach. steps. Di ba? Pati kami natutunan, di ba? Yes. Napaka-unique ng approach. Actually, hindi siya costly, hindi mo kailangan ng technical person. Ilong lang. Ilong. Baka nga lang pupunta ng resort. May bagong. May bagong. Yes. Samahan mo ng mangga para... Parang Package na. Package. Parang may rason na nagdala ng bago. Yes. Okay, galing ha. So kanina, napag-usapan natin yung zoning. Napag-usapan natin ng comprehensive land use plan. Napag-usapan na rin natin yung environmental aspects. Ano? At with these environmental aspects, meron tayong dapat na 4 na i-make sure na ma-check kung yung area ba ay flood prone, kung ang area ba ay nasa fault line, kung ang area ba ay landslide prone, at kung ang area ba ay within the protected area, non-negotiable. Okay, sige. Ma'am Risa, ikaw na mag-summarize ng 3-visit rule mo. Okay, so for our 3-visit rule, so sabi nga natin, hindi naman natin nililimit. Pero at least these 3 visits, so you visit in the morning to Yes. check for the traffic and the surroundings. You visit at night to check for the noise level, baka may malapit na bar. And lastly, during rainy day, baka catch basin yung property or makita mo man lang saan pumupunta yung tubig tuwing rainy days. Noted yan, Ma'am Risa. Alam mo, timely. Merong humabol, may nag-chat. May nag-chat. Sabi niya, may na-experience daw siya. Bago tayo magtapos, may na-experience siya, may nag-chat. Merong po umakyat sa upland. Naka-experience na merong subdivision na nagputol-putol ng isang malaking lote, which is agri. Pinutol-putol sa 100, 150 square meters. Ang tanong, pa-consider bang farm lot yun? O farm subdivision? Engineer? Actually, Engineer Dennis, trending yung nagtanong. Sabi ko na nga ba. Trending yung At maraming nagtatanong. Yes. Tingin ko yung nag-chat sa akin, nag-text sa'yo. Actually, magandang magandang tanong na raise po dito sa atin. Actually, a farm lot or tatawag na farm lot subdivision, that's one of the classifications of subdivision under the DSUD guidelines. He should, okay. Kay DSUD, no. So, si farm lot, may sariling guidelines siya. Unang-una, kapag sinabing farm lot, no, you still maintain the actual or the classified use of the property, which is agricultural. Agree. Maintain the use. Maintain the use, Okay. agricultural. No. At isa pa, na dapat na isang malaman ng bibili na dapat ang farm lot minimum of 1,000 square meters siya. 1,000 square meter. Pag less than Ano ba 1,000 sinabi ko kanina? 100 lang. 100 lang bawa. Tsaka 150. 150. So, Pag 1,000. less than 1,000 square meters, Hindi siya mag-isip mako-consider. na. Ah, Kasi mag-isip siya na. yung totoong farm lot. Correct, subdivision. Ma'am Okay. Risa. So, hindi siya mako-consider as farm lot. No. So, sa farm lot, unang-unang tanungin, ilang square meter ba yung lote? Kapag may bebenta na sinasabi may farm lot sila, tanungin kagad, ilang square meter po yung lote? Ano po magiging challenges kung may mga nakabili ng ganyan lote? Sad to say, no? So, yung mga nakabili po na ganun, ang Sitwasyon, estado, yeah. sitwasyon ng kanilang lote,
hindi po talaga siya magiging farm lot o hindi siya mako-consider as farm lot. Dadaan siya, which is yung natakil po natin kanina, dun sa process of reclassification. Na sinasabi nating madugo, Yes. maproseso, matagal. Correct po. So, iyan na naman yung salitang to make the long story short or to make the short story long. Ha? Ang dami natin natutunan, no? Diba? To make the short story long. Yun ba gusto natin? Ayaw natin nun. Kaya ayaw nating ma-scam ang ating mga listeners. Okay. So yun, maganda na marinig ng ating mga viewers yung mga ganong bagay. So kapag kami nag-alok sa inyo ng mga ganong lupa, 100, 150 square meter, 200 man yan, 500 man yan, ang required pala na farm lot subdivision ay not less than 1,000 square meter. Correct. Okay, Engineer. para hindi magka-problema. Correct po. Okay. At lagi po nating tatandaan na ang matalinong buyer, hindi lang tumitingin sa title, hindi lang tumitingin sa papeles, kundi pinupuntahan mismo yung property at tinitingnan pati Tinatapakan. yung karatig nito. At inaamoy. At Diba? Kung talaga ako na sa initiative na gano'n, approach sila. Yes. Magaling. Seriously, magaling. At huwag kang pupunta nang may sipon ka. Yun lang. Yun Baka lang hindi mo ang- maamoy. Okay. Ayun, ano ba? I-conclude na natin ito. So, sa mga viewers natin, this concludes our second episode. And again, thank you, Engineer VJ. Very much. For that very informative na ating mga usapan. Di ba, Ma'am Riza? And syempre, thank you sa mga sponsors natin, ha? So, we conclude our second episode. Again, this is Enrea Bataan in Real Talk, Real Estate.